Nang makalapit ako sa kanya ay iniluwang nito ang dalawa nito mga braso na parang sinasabi na gusto niya akong yakapin at yun nga ang ginawa ko. Yumakap ako sa kanya at manayad na naramdaman ko ang pagdampi ng kamay niya sa likuran ko. I'm so happy that we finally meet the woman that our son will marry soon. Masaya nitong sabi at naghiwalay ng aming mga katawan mula sa ilang segundo na pagyayakapan. Napatingin agad ako kay Xavier na nakangiti lang sa tabi ko ngayon. Maging si Sir Leonardo ay masaya kaming tinitingnan na dalawa ng asawa nito. Ikaw palang maswerteng babae na nakapagpatino sa anak naming ito, Monica. Si Sir Leonardo naman na nagsalita at doon sumingit si Xavier at sumagot ito. She's the closest friend of Ate Nicole, Dad. Dagdag na impormasyon na ibinigay nito sa mga magulang niya tungkol sa akin. Oh, I see. Kaya pala parang familiar ang mukha mo kasi nagkita na tayo sa bahay ni Hunter at Nicole last time. Hindi makapaniwala ang tanong nito sa akin. Isang tango at ngiti muna ang isinagot ko sa kanila at saka ako nagsalita. Opo, ako nga po nakita niyo sa bahay nila Hunter at Nicole nang maaksidente siya kasama si Liza. Kung dati pa kayo magkakilala at may relasyon, bakit hindi ka agad pinakilala nitong anak namin sa amin? At nang hindi naman kami gulat na kulat katulad ngayon? Si Madam Agnes ang nagtanong. We prefer to not say anything about our relationship that time because ayoko naman na may masabi ang mga kasamahan ni Monica sa trabaho. Dad siyang nagtatrabaho sa agency ko bago nagtayo ng isang negosyo na pagmamay-ari na namin dalawa. Hindi ko nagustuhan ang pagdadagdag ng kwento ni Xavier sa mga magulang nito tungkol sa kung bakit kami ngayon lang humarap sa mga ito. Hindi pa nito sinabi ang totoo na para kaming aso't pusa dati. At nang dahil lang sa pagbabakasyon namin sa Kalinga ay doon lang namin natuklasan na dalawa ang tunay naming nararamdaman sa isa't isa. I see. Maybe you can rest in the meantime and afterwards we can talk. Si Sir Leonardo nagsalita. Sinabayan naming dalawa ni Xavier na kumain ng mga magulang nito. Nagtanong din ng mga ito tungkol sa pamilya ko at sinabi ko naman kung sino ang mga magulang ko. They know them at hindi na ako nagulat. Sinabi na rin ng kapatid nitong si Kuya Knight ang problema ng pamilya ko at nangako ang dalawang mag-asawa Montefalco na masolusyonan ang problema nila daddy at mommy sa lalong madaling panahon. What is your plan by the way? Saan mag-stay si Monica habang nandito siya sa bahay natin at hindi pa kayo nakakasal na dalawa? Nagulat ako sa tanong na iyon ni Madam Agnes at wala sa loob ko na napainom ako ng juice sa baso. Bigla ko na-conscious sa tanong niya, samantalang si Xavier ay cool na kulang ito sa tabi ko. She will stay in my room, Mom. We talk about it already. Seryosong sagot ni Xavier sa ina nito saka pinisil ang isa kong kamay sa ilalim na mesa. Nakita ko nagkatinginan ng mag-asawang Montefalco at halatang hindi rin napaghandaan ang isasagot ng bunsong anak ng mga ito. In that case, kayong masusunod. Kailangan na lang na apurahin natin ang lahat at mahirap na at baka sundan mo agad ang baby ng Kuya Knight at Ate Hailey mo. Napayuko ako sa sinabing iyon ni Sir Leonardo. Kasalukuyan palang buntis si Ate Hailey ngayon na unang baby nila ni Kuya Knight. Lumipat na rin ang mag-asawa sa sarili nitong bahay base sa naging kwento ni Xavier sa akin. Wala naman siguro masama kung mangyayari iyon, Dad. We also planning to have our church wedding as soon as possible kapag okay na ang lahat. Si Xavier ang sumagot sa tanong ng ama nito. Samantalang ako'y nanatili lang na tahimik sa upuan habang hindi ko binitiwan ang kamay ni Xavier na nakahawak din sa kamay ko ng mga oras na iyon. Katulad ng sinabi ni Xavier sa mga magulang nito ay sa kwarto niya ako mismo pinatuloy pagkatapos namin kumain ng sabay-sabay sa dining area. Sakto rin nakadarating lang na inutusan ni Xavier na isa sa mga kasambahay ng mga ito para kunin ang mga gamit ko sa kondo. Love, tawag ko sa kanya na makita kong tinatanggal na nito ang mga gamit ko sa loob ng maleta habang ako'y prenteng nakaupo sa kama nito sa kwarto. Yes, love? Saglit niya akong tiningnan pero patuloy pa rin ito sa ginagawa. Sigurado ka ba na okay lang sa mga parents mo na dito ako sa kwarto mo tumuloy? Baka kasi nag-aalala lang naman ako sa pwede nilang isipin sa akin, sa amin ni Xavier dahil sa padalos-dalos na desisyon ng anak nilang bunso. Oo, at may nangyari na sa amin dalawa at huli na para mag-inarte pa ako. Nasa tamang gulang na rin kami para sa mga bagay-bagay.
Kaya lang ay iba syempre ang mga paniniwala ng mga magulang pagdating sa ganitong issue. Lalo na at hindi pa alam ng mga magulang ko na sumama na ako kay Xavier. Nakita kong tumigil si Xavier sa ginagawa nito at itinabi ang bag sandali katabi ng side table. Ang mga damit ko naman na nasa ibabaw ng kama ay hinawi din ito para makatabi sa akin ng upo. What makes you bother, love? They know our situation at hindi papayag ang mga magulang ko na hindi kita pakakasalan. Lalo na at dito ka na sa kwarto ko matutulog palagi. Isang pilyong ngiti ang binigay niya sa akin na naging dahilan upang mahampas ko siya ng bahagya sa braso. Ikaw talaga? Baka mamaya marami ka nang naiuwing mga babae dito sa mansyon nyo. Kaya normal na lang kila Uncle Leonardo na isama mo ako dito sa kwarto mo. Bigla ay inis kong tanong sa kanya. Isipin ko pa lang na marami na nga itong naipakilalang mga babae sa mga magulang nito ay natatabunan agad ng selos ang puso ko. Saglit na gumalaw ang kabilang side sa kama kaya alam kong kumilos ito sa tabi ko. Sunod kong naramdaman ang banayad nitong pagdampi sa mukha ko para iharap sa kanya. Love, believe it or not, ikaw pa lang ang babaeng pinakilala ko sa mga magulang ko. Ikaw lang din ang babaeng una tuli kong papapasukin sa kwarto bilang asawa ko. Napanguso ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o magdadalawang isip dahil sa sinabi niya. Alam ko kasing maraming babae ang nalilink dito at posibleng isa sa mga iyon ang aksidenteng nakilala na ng mga magulang nito. Sinasabi mo lang yan para hindi kita pagdudahan. Sa dinami-dami na ng naging babae mo, hindi ko kayang paniwalaan na isa sa kanila ang hindi nakilala ng mga magulang mo. Patuloy kong panunumbat sa kanya. You can even ask my parents o lahat ng mga tao dito sa mansyon para makasigurado ka na nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Ikaw lang ang ginusto kong ipakilala sa mga pamilya ko para maging asawa at ina ng mga anak natin. Pangako yan, love. Nagtitigan kaming dalawa at seryosong binasa ang nilalaman ng mga isip at puso namin. Hindi ako nagkamali ng mahalin ng isang lalaking katulad niya. Siya lang ang taong gusto kong makasama habang buhay. Yumakap ako sa kanya at hinilig ang ulo ko sa malapad nitong dibdib para damhin ang tibok ng puso niya. Naniniwala ako sa sinasabi mo, love. Hindi ko lang kayang isipin na sa dami ng mga babaeng nakapaligid sa'yo, may isang nagtangkang akitin at makuha ka. Pagtatapat ko sa kanya, yun naman talaga ang dahilan ng pagtatantrums ko. Don't worry, love. Kahit kailan, hindi ko naisip na tumingin sa ibang babae maliban sa'yo. Ikaw lang gusto kong tingnan sa araw-araw at makasama habang buhay. Masuyo nitong sagot sa akin na nagpaligaya ng puso ko. Tiningala ko siya at sinigurado kong seryoso ito sa sinasabi nito. If you want, patutunayan ko sa iyo ngayon na nagsasabi ako ng totoo, na ikaw lang ang babaeng gusto kong maging asawa at ina ng mga anak natin. Pilyo nitong sabi at tuli na upang magprotesta ako at sinakop na niya mga labi ko. Naramdaman ko ang pagdampi ng kanya mga kamay sa iba't ibang parte ng katawan ko na nagsimula ng mag-init ang aking kaibuturan. Nang sumunod na araw ay hindi ako agad nakabangon at sobrang sakit ng katawan ko. Hindi ko na halos mabilang kung ilang beses na may nangyari sa amin ni Xavier. Parang hindi ito nakakaramdam ng pagod sa bawat pag-angkin niya sa akin. Kahit napagod na ako, nagpatuloy pa rin ito at hinayaan ko lang dahil sa pagmamahal ko sa kanya. At ito nga naging resulta. Nang imulat ko ang mga mata ko ay hindi ko na nakita sa tabi ko si Xavier. Kahit hirap ay napabalikwas ako ng bangon at inalala ko kung saan ko inilagay ang cellphone ko para matawagan ito at tanungin ko na saan na ito. Ibinalot ko ang buong comforter na gamit namin sa pagtulog at saka ko inabot sa gilid ng side table ang cellphone ko. Tinawagan ko agad si Xavier at mabuti at sumagot naman ito agad. Hello, love? Tawag ko agad sa kanya. Love, balik na tawag niya sa akin. Nasaan ka ngayon? Bakit hindi mo ko hinintay na magising? Nakanguso kong tanong sa kanya. May importante kasi ako nilakad kaya maaga akong umalis ng mansyon. But don't worry, uuwi na lang ako na maaga mamaya. Pangako nito sa akin. Bahagyang nalungkot ang puso ko nang malaman kong wala na pala ito sa bahay at may kinailangan itong puntahan na importante. O sige, hihintayin kita hanggang sa makauwi ka. Agahan mo ang pagbalik mo ha. Bilin ko pa sa kanya. I will, love, para hindi mo ako masyadong mamiss. Nakuha pa nitong biruin ako at nagtagumpay naman ito at napangiti niya ako dahil sa sinabi niya.
Oo na po. Namimiss kita kaya tinawagan kita agad pagising ko. Pag-amin ko sa kanya. That's great. Yun naman ang gusto ko, love. Ang mamiss mo ko palagi para hindi ka na mag-isip ng kahit na ano sa akin. Kumain ka ng marami sa breakfast. Opo. Sige na. Mag-iingat ka sa biyahe mo. At muli ito nagsabi na uuwi ng maaga para makasalo namin ang isa't isa sa dinner. Pagkatapos ng tawag ko kay Xavier ay nagpa siya akong maligo at pakiramdam ko'y sobrang lagkit ng katawan ko, lalo na ang ibabang bahagi ko. Hindi nagtagal ay bumaba na rin ako pagkatapos kong maligo. Nagsuot lang ako ng isang off-shoulder dress na hanggang tuhod. Pinatuyo ko rin ang buhok ko gamit ang blower sa kwarto ni Xavier at saka ko ito'y tinali ng kalahati. Pagbaba ko sa malaking sala ng mansyon ay wala ako nakitang tao kaya nagtaka ako. Sunod ako nagpunta sa kusina para sana uminom ng tubig at doon ko natagpuan si Manang Fe na nag-aayos sa pantry ng mga supplies. Good morning po, Manang Fe. Bati ko sa kanya. Agad naman itong lumingon at ngumiti sa akin. Ikaw pala, Ma'am Monica. Gusto niyo na po bang kumain ng umagahan? Bigla naman ako nakaramdam ng gutom dahil sa pag-aalok niya sa akin na kumain ng umagahan. Sila Uncle Leonardo at Auntie Agnes po. Naisipan ko ring tanungin ang mga bianan ko para malaman ko nasaan ang mga ito at sobrang tahimik ng mansyon. Naku, ang mga bianan mo ba? Maagang umalis sila Sir Leonardo at Ma'am Agnes. Hindi na rin sila kumain ng umagahan at sa labas na lang daw sila kakain. Napatango naman ako pagdaka sa sagot niya. Pati po sa Sir Xavier ay nakita ko rin na maagang umalis. Nagpaalam po ba siya sa inyo? Sunod na tanong nito. Opo. May importante daw po siyang aasikasuhin, kaya siya maagang umalis. Ganun talagang batang yan. Halos lahat naman ang anak ng mag-asawang Montefalco ay ganyan. Pag trabaho na ang usapan, ay tutok na tutok ang atensyon. Kaya sobrang yaman na ng mga amo ko. Masasabi kong sobrang swerte mo, katulad ni Ma'am Hailey at Ma'am Nicole na isang Montefalco ang napangasawa. Lumuwang naman ang pagkakangiti ko dahil sa sinabing iyon ni Manang Fe. Kahit na hindi pa kami kasal na Xavier, ay pamilya na ang turing niya sa akin, kasama nila Ate Hailey at Nicole. Dati ay kiniinggitan ko si Nicole dahil nakatagpo ito ng tunay na pag-ibig sa piling ni Hunter. Isang mayaman, may impluwensya at guwapong Montefalco. At kahit sa panaginip ay hindi ko naisip na kapatid pa pala ni Hunter ang siyang mamahalin ko at pag-aalayan ko ng lahat-lahat sa akin. Kumain ako ng umagahan sa mansyon dahil na rin sa gutom ko sa magdamag naming pagniniing ni Xavier. Bala ko sanang bumalik sa kwarto para ayusin ang mga damit at gamit ko. Sabi ni Xavier ay sa tabi ng mga damit nito ilagay ang mga gamit ko. I find it sweet kaya excited sana akong gawin ang bagay na iyon. Kaya lang inaisip ko na may problema pa pala akong dapat na harapin. Pupuntahan ko mga magulang ko sa bahay namin para kamustahin. Wala namang direktang sinabi sa akin sa Xavier na bawal akong dumalaw muna sa mga magulang ko. Kaya nagpa siya akong umalis pagkakain ng umagahan. Binilin ko rin kay Manang Fe na pag dumating ang bianan ko ay sabihin na umalis lang ako saglit at babalik din ako agad sa mansyon. Ma'am Monica, alam po ba ng asawa niyo ang pag-alis niyo dito sa mansyon? Baka po kasi mapagalitan kami kapag... Huwag po kayo mag-alala, Manang Fe. Ako po ang bahala kay Xavier. Paninigurado ko sa kanila at wala nang nagawa pati ang isa sa mga driver ng mga Montefalco na siyang magmamaneho sa akin. Gustuhin ko man na umalis mag-isa hindi maaari at naiwan sa ground floor ng kondo ko ang kotse na ginagamit ko. Sinabi ko kay Xavier na kunin din ito pero hindi muna siya pumayag na magmaneho ako. Kung gusto ko daw umalis at may pupuntahan ako, ay pwede naman daw ako magpamaneho sa driver dito sa mansyon. Nagpahatid ako sa bahay ng mga magulang ko pagkatapos kong magpaalam sa mga tao sa mansyon. Kulang 1 oras at kalahati din na naging biyahe ko papunta sa bahay namin sa Las Piñas. Pagpasok namin kung saan nandoon ang bahay ng mga magulang ko ay katakatakang dumami ang mga bantay sa guardhouse na dati naman ay 1 o 2 lamang na tauhan ang nagbabantay doon. Tinanguan ko lang ang mga ito at halatang nagulat nang makita ako sa loob ng kotse at ibinaba ko ang bintana ng kotseng sinasakyan ko. Welcome back, Ma'am Monica. Si Mang Kaloy ang bumati sa akin na siyang pinakamatagal na guard na naglilingkod sa subdivision na kinalakhan ko.
Ninitaan ko lang siya, kasama ang iba pang mga nagbabantay sa guardhouse at inutusan ko na ang driver na kasama ko para tuluyang pumasok sa loob ng subdivision. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa tapat mismo ng malaking bahay ng mga magulang ko. Saglit akong tumingin sa kulay gray na pintura ng malaki naming gate. Nakasara ito at tila walang tao. Nagtaka ako sa mga nangyayari. Ang huling sinabi sa akin na Xavier ay nasa mabuting kalagayan ng pamilya ko at pinababantayan nito mga magulang at kapatid ko. Bakit ngayon ay tila wala sa bahay namin ang mga ito? Bumaba ako ng ilang beses na bumusin ang driver pero walang kahit isang tao ang nagbukas ng gate. Ako ang nag-doorbell para naman siguradong maririnig ng tao sa loob ng bahay namin ang tawag ko. Nakailang pindot ako sa doorbell pero walang sumagot na kahit isang bantay man lang o kahit isa sa pamilya ko. Bigla akong kinutuban ng masama. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at bumalik ako sa loob ng kotse. Agad kong tinawagan ang number na Xavier para tanungin. Nakailang dial ako sa number niya pero hindi naman ito sumasagot. Out of coverage. Nakapatay ang cellphone. Tara na po kuya. Yaya ko sa kanya at muli niyang pinaandar ang kotseng sinasakyan namin. May mga bagay na hindi sinasabi sa akin si Xavier na kailangan kong malaman. Hindi ako pwedeng manahimik lang at hayaan ng mga taong nananakot sa akin at sa pamilya ko na baguhin ang buhay namin instantly. Nasa daan na kami pauwi ng mansyon nang may isang kotseng itim ang bigla na lang na umovertake sa amin at naglabas ng baril sa bintana. Kitang-kita ko ang mga nakatakip na mukha ng dalawang lalaki na sa backseat ng kotse at nagpaputok ng baril sa mismong kotseng sinasakyan namin. Ma'am Monica, yuko! Sigaw niya sa akin na patuloy lang sa pagmamaneho at halatang nagulat din sa biglang pamamaril ng mga lalaking lula ng kotseng itim na pilit na humahabol sa amin. Naging mabilis ang pagkilos ng kotseng sinasakyan namin, kaya nakahalo kami agad sa mga sasakyang nagkakalupon-punan sa daan. Kinakabahan kong nilingon ang kotseng humahabol sa amin at hindi ko na ito makita sa karamihan ng mga sasakyan sa likuran namin. Marahil sa takot na makita sila sa CCTV at mahuli ng pulis, kaya hindi na nagtangka pa ang mga itong paulanan muli ng bala ang kotseng gamit namin. Ma'am, ayos lang po kayo? Nag-aalala nitong tanong sa akin. Mabuti po siguro huminto muna tayo sa service area nitong kalsada para at least ay safe tayo dito. Swestyon ito. Nag-isip ako saglit at marahil ay tama ito sa gusto nitong mangyari dahil na rin sa kaligtasan namin ang nakasalalay dito. Tinawagan ko ulit si Xavier at mabuti na sumagot na ito sa wakas. Love, sunduin mo kami ngayon. At sinabi ko ang lugar kung nasaan ang driver na kasama ko. Hindi ako nagpakita ng takot habang kausap ko siya. Ayokong mag-alala ito ng todo dahil sa nangyari sa amin ng driver na kasama ko. Hindi kami basta-basta makakaalis kung walang susundo sa amin dalawa. Mabilis ang pagdating ni Xavier sa kinaroroonan namin at agad nitong binuksan ang bintana ng backseat kung saan ako nakaupo. Napansin ko rin ang dalawang kotse na kasama nitong dumating. Nasa likuran nito ng kotse ni Xavier. Love, tawag ko sa kanya. Halos maiyak ako sa takot nang maisip ko na sa pangalawang pagkakataon inalagay sa panganib ang buhay ko at buhay ni Xavier. Hindi na makatarungan ang mga nangyayari sa akin at sa pamilya ko. Mabilis niya akong hinawakan sa kamay at inilabas sa loob ng kotse. Pinasakay niya ako sa passenger seat ng kotse nito at saka ako hinarap. Are you alright, love? Nag-aalala nitong tanong sa akin. Napayakap na lang ako sa kanya sa sobrang takot. Pakiramdam ko'y hanggang hindi natatapos ang problemang ginawa ng mga magulang ko sa mga tauhan namin sa kumpanya ay hindi matatahimik ang mga buhay namin. Shh! I'm here now. Wala ka nang dapat na ikatakot, love. Bulong sa akin ni Xavier. Hindi ko na makuha pang magsalita dahil sa takot na nararamdaman ko kanina. At ngayon naman ay kapayapaan na sa wakas ay nasa tabi ko na si Xavier. Siya lang ang gusto kong kasama palagi para maramdaman ko na safe ako sa lahat ng oras laban sa mga taong gustong gumawa ng masama sa akin. Nang umalis kami sa lugar kung saan kami nagpahinga ng kasama kong driver, ay pinagitnaan kami ng dalawang kotseng kasamang dumating na Xavier na pawang puro de kalibre ng baril ang hawak o gamit ng mga ito. Nawala saglit ang takot ko pero na maalala ko kung gaano kabilis na maaaring mawala ang buhay ng tao sa isang iglap lang, ay doon ako muling natahimik. Nakita kong seryoso nagmamaneho si Xavier. Wala siyang kasamang driver at madalas na umaalis lang ito mag-isa sakay ng kotse nito.
Hindi ko muna siya kinausap tungkol sa mga magulang ko para makapag-concentrate ito sa pagmamaneho at baka uwi agad kami ng mansyon. Pagbalik namin ng mansyon ay naghihintay na ang mga magulang ni Xavier sa sala at saglit kaming huminto na dalawa pero hindi nagbibitaw ang mga kamay namin sa pagkakahawak. Iha, what happened? Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Auntie Agnes at tumayo ito para salubungin ako. Umiling naman ako bilang sagot sa kanya kahit na hindi pa rin maayos ang pakiramdam ko dahil sa nangyari. Ayos lang po ako, Auntie. Sagot ko sa kanya. Mainam siguro kung pagpahingahin mo muna si Monica, Xavier. Saka na tayo mag-usap pagkatapos. Si Uncle Leonardo ang nagsalita. Tiningnan ako saglit ni Xavier saka ako tumango sa kanya. Yun naman talagang gusto kong gawin sa ngayon, ang humiga sa kama namin at magpahinga. Pakiramdam ko ay hinang-hina ako sa takot at ang tanging makakaibsan nito ay ang makasama si Xavier. Siya lang ang nagbibigay lakas sa akin. Katulad sa ako ang kahinaan niya, kaya hindi rin ito makatagal na hindi kami magkasamang dalawa. Pagkatapos namin magpaalam kay Uncle Leonardo at Auntie Agnes, ay inakbayan na ako ni Xavier para tunguin ang kwarto namin. Pagbukas ng pinto ng kwarto namin ay agad akong tinulungan ni Xavier na magpalit ng damit na pambahay at inihiga sa kama. Hindi siya nagsasalita kaya alam kong may mali sa mga nangyayari. Love, tawag ko sa kanya. Tiningnan lang niya ako sa mata at saka bumuntong hininga. Sinabi nito na magpapalit lang din ito ng damit saglit para matabihan ako sa kama namin kaya naman hinintay ko siya hanggang sa makabalik ito sa higaan namin. Inihilig nito ang ulo ko sa matigas nitong dibdib at saka ako hinalikan sa ulo. Ramdam ko ang pagod sa mukha niya kaya hindi ko rin masisisi ang sarili ko na makonsensya dahil kung hindi ako nagpumilit na umalis na mansyon ay hindi malalagay sa panganib ang buhay namin ng driver na kasama ko kanina. Hindi na sana niya kami sinundong dalawa malapit sa pinangyarihan ng pamamaril. Sorry love, hindi ko alam na may mangyayaring masama sa pagpunta ko sa bahay nila daddy. Hingi ko ng sorry sa kanya. Alam kong mali ang ginawa ko na pag-alis na hindi dito nagpapaalam. Sa susunod na aalis ka o may pupuntahan ka, magsabi ka sa akin para masamahan kita. I will cancel all my schedules just to be with you. Sagot ni Xavier sa akin. Bagay ako nakaramdam ng relief dahil sa wakas ay kinausap na niya ako. Gusto ko lang naman na makita sila dad at malaman ang kalagayan nila. Pagdadahilan ko sa kanya. Wala sila sa Manila ngayon dahil kailangan muna nilang magtago for their safety. Hindi ako makapaniwala na wala sa Manila ang pamilya ko at dahil iyon sa mga taong nagawa ng masama ng mga magulang ko. Hindi tumitigil ang mga taong nasa likod ng lahat ng ito. Maya-maya sabi ni Xavier sa akin at patuloy ko siyang tinititigan. I told you before that someone really wanted to destroy your family. Love. Sunod niyang sabi sa akin. Bakit gusto nilang sirain ang pamilya ko? Maliban sa hindi sila napagbigyan ng mga magulang ko sa gusto nila. Curious kong tanong sa kanya. Nalilito na din ako sa mga nangyayari at parang hindi ko ata kayang tanggapin na may mangyaring masama sa mga magulang ko dahil sa mga taong walang ibang alam kung hindi ang manakit ng kapwa. I've asked my private investigators to know who they are. At base sa natuklasan ng mga investigador na kinuha ko, ay ilan sa mga empleyado ng mga magulang mo na bumuo ng union ay ang mga empleyado sa kumpanya ng mga magulang mo na hindi napasahod ng maayos. Napasinghap ako sa sinabi niya at saglit ako nakaramdam ng hiya para sa mga magulang ko dahil sa mga ginawa ng mga ito. But still, I believe on the saying that kahit baliktarin ko pa ang mundo, hindi magbabago at magulang ko pa rin sila, pamilya. Kaya kahit na mali ang mga ginawa ng mga ito, ay hindi ko naman sila pwedeng itakwil bilang pamilya. Ang makakaya ko lang gawin ay tulungan ng mga ito na itama ang hindi magandang ginawa ng mga ito sa mga empleyado namin na nagdulot ng patong-patong na problema. Sino pa bukod sa mga empleyadong tumuligsa sa kumpanya namin ang kasama ng mga ito? Hindi agad nakapagsalita si Xavier at parang tinitimbang pa nito ang mga bagay-bagay sa amin bago nito sagutin ang tanong ko. Si Lemuel at ang tito niya ang siyang nagmamanipula sa mga taong may galit sa mga magulang mo. Napatulala ako sa sinabing iyon ni Xavier at hindi kumurap. Parang imposible naman na si Lemuel ang may pakana ng lahat ng ito.
Hindi ko maintindihan kung bakit gagawin ni Lemuel ang bagay na iyon. Love, it's about money. Love, the mere fact na hindi pumayag ang mga magulang mo na magpakasal ka kay Lemuel dati, na tuluyang nagpabagsak sa mga negosyo ng magtiyuhing iyon, ay doon nagsimula na mag-isip sila ng hindi maganda laban sa mga magulang mo. Hindi ko lubos na maisip na gagawin ni Lemuel ang bagay na katulad ng pagtatangka sa buhay namin ni Xavier. Pati ang mga magulang ko ay dinamay pa nito dahil lang sa pera. Nang sabihin ko sa kanya na hindi ko gusto siyang paasahin, ay akala ko'y okay lang ang lahat sa amin. He even made me believe na kaibigan ko siya simula na magkita muli kami months ago. Saglit ako natahimik dahil sa mga nalaman ko kay Xavier at pakaramdam ko'y wala talaga akong alam na sa mga nangyayari. Humigpit ang yakap ko kay Xavier habang patuloy ako sa pag-iisip sa mga bagay na gumugulo sa isipan ko ngayon. Naramdaman ko na lang ang paghawi ni Xavier sa hibla ng buhok ko na nakabagsak sa gilid ng mukha ko at inayos ito para matitigan niya ako ng mariin mula sa pagkakayakap din niya ng mahigpit sa akin. Don't worry too much, love. I will do everything to protect you. Hindi ko hayaang may mangyaring masama sa'yo or even sa family mo. Yun ang tuluyang nagpakalma sa puso ko nang maramdaman ko ang sincerity niya habang sinasabi nito sa mga mata ko ang bagay na iyon. Napakaswerte ko at kasama ko siya ngayon sa buhay ko at mahal namin ang isa't isa. Kung hindi dahil sa kanya at sa pamilya nito, ay malamang namin nangyari ng masama sa akin at sa mga magulang ko ngayon. Thank you, love. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya na nandito ka sa tabi ko ngayon at kasama ko. I love you. Ako naman na naging tapat sa piling nito. Are you happy to be with me? Especially inside my room? Pero yun itong tanong sa akin na mukhang may kakaiba itong ipinahihiwatig sa sinabi nito. Oo naman. Bakit ikaw hindi? Kunwari ay may tampo kong himig sa kanya. Naramdaman kong gumalaw siya ng bahagya sa kama para mayakap ako na maayos mula sa pagkakahiga namin at saka ito nagsalita. Actually, matagal ko ng plano na iuwi ka dito sa bahay namin. Dati pa, kaya lang hindi ako makabuelo kaya kinailangan ko pang itakas ka papunta ng Kalinga para lang makuha ka ng tuluyan. May ngiting sumilay sa mga labi nito pagkatapos nitong magsalita. Napaawang ang mga labi ko sa ipinagtapat niya at hindi ko alam kung biro ba iyon o papaano. Paano mo naman ako may uwi dito sa mansyon niyo kung hindi ka naman nagtatapat ng nararamdaman mo sa akin, Aber? Curious kong tanong sa kanya. The moment na nalaman ko ang sekreto ni Lemuel at kung bakit siya lapit ng lapit sa'yo, ay binala ko ng kidnapin ka, love. Alam mo ba yun? Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Sandali akong tumingala at tumitig ng mariin sa kanya. Yes, natakot ako na makuha kanya sa akin at may gawin siyang masama sa'yo. Kaya naman binilisan ko ang pagkilos at kahit na hindi ka pumayag, ay dinala kita sa Kalinga para doon tayo magtago. At hindi naman ako nabigo. Nakuha kita, hindi ba? May pilyo na namang ngiti na sumilay sa mga labi ni Xavier matapos itong magtapat sa akin. All this time ay hindi niya ako pinabayaan. Ang buong akala ko ay busy ito palagi sa mga negosyo nito at kay Hazel. Ang lahat pala ng iniisip ko tungkol sa kanya dati ay mali. At dahil doon ay mas lalo akong na-in-love sa kanya. Hindi ko ata kayang makita ang hinaharap ko na hindi siya kasama. He's my everything. Siya lang ang nasa puso ko at isipan ko. Naramdaman kong unti-unting paghaplos ni Xavier sa gilid ko na naging palatandaan ko na gusto nitong maglambing. Inamoy nito ang buhok ko sa ulo habang ginagawa nito ang paghaplos sa iba pang parte ng katawan ko. Hindi naman ako natatakot na mabuntis niya o magkaanak kaming dalawa. Yun ang pinakamagandang pangyayari sa amin na dalawa na maaari kong iregalo sa kanya, ang mabigyan siya ng isang anak. Pero sa tuwing sumasagi sa isipan ko ang mga nangyayari na gulo sa pamilya ko, nakagagawa ni Lemuel at ng tiyuhin nito, ay takot ang bumabalot sa akin. Paano kung idamay nila magiging anak namin dahil sa galit ng mga ito sa pamilya ko? Baka mabuntis ako, Xavier. Nakanguso ko sabi sa kanya. Maraming beses nang may nangyari sa amin dalawa at hindi naman kami gumagamit ng proteksyon. Kaya hindi ko masisiguro na hindi magbubunga ang pagsasama namin dalawa. That's wonderful. Yun naman talaga ang plano ko. And that is to get you pregnant. Pero Xavier, may mga problema pa kami sa pamilya namin.
na kailangan solusyonan at hindi ko kaya magbuntis na alam kung anumang oras ay pwedeng mapahamak ang magiging anak nating dalawa. Saglit na huminto si Xavier sa ginagawa nitong paghalik at pagkagat sa leeg ko. Love, you don't have to worry. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo at sa magiging anak natin kung yun ang kinakatakot mo.